Another day, another home improvement serye. And for today, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nagsisimula ng home improvement namin kapag magsisimula na kami sa isang project. So after naman sikaso nga namin ang mga permits, kapag nag-down na si homeowner, kailangan na po namin simulan ang kanilang unit. Umulan man o umaraw, dapat na simulan ang trabaho para ma-update ang aming client sa estado ng kanilang mga bahay, lalo na kung nasa malayo sila. So una namin ginagawa ay hinahatid namin ang mga workers namin sa site, o diba, baby ang mga workers namin. Sinisiguro din namin na may dala silang mga kagamitan sa paghukay, blusak para takpan yung site, drum kung sakaling walang tubig, at water jug nila para kapag nauwaw sila, hindi na kailangan bumili sa tindahan. Kailangan kompleto para hindi sayang sa gas, at saka mga sako para malinis at may sakay kagad sa truck. So nabutan nga namin na wala palang circuit breaker yung bahay ng client namin. Huwag kayong mag-alala, ma'am and sir, hindi kayo nag-iisa, at hindi din ito ang first time na mangyari ito. Kaya dapat po, kapag na-accept nyo na po yung unit nyo, binibisita nyo po ito para hindi po manakawan ng wire. Hindi po kasi natin masasabi yung panahon, lalo ng mga property natin. Hindi naman po obligasyon ng developer or ng guard na bantayan po yung ating mga property. Magkano din po kasi yun kapag pinagawa nyo. May tubig at kuryente na pala yung gagawa namin na unit, kaya itong panel box na lang ang aayusin muna namin para magkakuryente yung mga outlets. Live wire pala yan, kaya pinapaalalahanan namin mabuti yung mga workers na gagawa sa unit para iwas aksidente. Sabi nga nila, prevention is better than cure. At saka sinasabi namin lagi sa mga workers namin na kailangan nag-iisip kayo, hindi yung kailangan pang ang foreman natin ang mag-isip para sa inyo. So dinikit ko na po sa wall ang approved blueprint plan natin. Isang submission lang yan para hindi tumagal ang permits. Always follow what's on the approved plan kasi kahit gusto natin ipilit ang design na gusto natin sa mga units natin dito sa Lancaster, nasa subdivision tayo at kailangan natin mag-follow sa kanilang restrictions. Para din naman po sa atin yon, lalo na yung mga ventilation. Minsan kasi nagmumukha na Bartolina yung harap kapag saradong-sarado at yung iba nagpapa third floor. Kamusta naman yung tibay kung ginawa ang mga units sa Lancaster na para lang sa 2-story residential? So wala po ako ibang intensyon sa pagsasabi ng mga ito ha. Baka sabihin ng iba, pro-developer ako. Nakikita ko lang po yung positivity sa nangyayari, lalo na sa permits at gate pass. Super dali na po ngayon ang pagkuha ng permit at gate pass. Yes po, may bayad na. Ganun po talaga kung gusto natin na mabilis ang gate pass. Yun po siguro naisip ng management ng developer since marami ay binabaliwala ang construction band. May pagawa lang gusto sa bahay. Sa totoo lang din po, wala pong perfect na developer. Kahit yung kilalang developer na Ayala, may imperfections sila. Kahit yung mga sikat na contractor dito sa Lancaster, may mga sablay din. Ang gawin na lang natin is proper communication para sa i-improve ng bawat isa. Minsan, aminin din natin sa sarili natin na may mali tayo and doon tayo matututo sa mga imperfections natin. Humahaba na ang chikahan natin. Ganun din ang video ko na ito. O diba, lakas ng ulan pero trabaho pa rin kami. Ganyan ang buhay sa construction. Sabi nga nila, sala sa init, sala sa lamig. Walang pinipiling oras at araw ang trabaho na ito. Kaya sabi ko sa mga workers namin, mag-ayos sila para hindi sila napag-iisipan na masama ng mga homeowners. Alam niyo naman po, mga panahon natin ngayon, nakadepende sa itsura ng tao. Madami nga na maayos, manamit, ang sama naman ugali. So nakita niyo na yung unit na gagawa namin. So usually, yan po yung before or yan po yung naabutan namin pagdating namin sa mga units na ginagawa po namin. So makalat, super dumi, tapos yung may mga leak or mga bakas ng mga moy sa bahay, yung mga ganun po ba? So kaya yon, sinisend ko muna sa aming client yung before ng kanilang bahay para meron silang remembrance. So para after, pag nakita nila, makita po nila yung malaking pagbabago dun po sa in-improve namin na bahay nila.